makakausap natin si Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Good evening po, Congressman Co. Hello po, Ms. Ivy Sir George. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Congresswoman, what should we expect sa next hearing on April 22nd? Ano pong bago na aasahan ng publiko? Meron pong mga ibang resource persons na inimbitahan na maglalahad ng kanilang alam tungkol sa hawak na ebidensya ng Kongreso ngayon sa pagpapatuloy ng paghahanap ng probable cause. No, andyan po inimbitahan si Senator Trillanes, a representative from the Anti-Money Laundering Council, nandiyan din yung representative from Ombudsman, na nakikita natin key figures to share kung ano yung nilalaman ng SALN ni VP Sara Duterte, na maaaring may koneksyon sa kung paano ginasta yung pera na galing po sa kaban ng bayan. No? So, for now, nakita natin na may nasiwalat from the previous hearing, which is yung 125 million pesos confidential and intelligence funds ng 2022. Inallege po ni Madriaga na ito ay hinawakan niya and dinistribute sa mga kotse in less than 24 hours, in 18 hours pa lang. But Congresswoman, I'm wondering about Ramil Madriaga. Kayo po ba ay kumbinsido sa pagkatao nito at sa sinasabi niya? Did you do your own siguro background check para makumbinsi kayo na tama at totoo ang sinasabi nitong taong ito at mapagkakatiwalaan ng publiko? Sa bahagi natin, we did independent research, no? And may standing allegation nga yan na binukas sa floor last meeting, no, na merong case na hinarap siya before. Pero ang sagot naman dyan, no, ay una, yung case na hinarap niya noon ay dinismiss ng Supreme Court. And yung case na pending and reason kung bakit siya nakakulong ngayon, ang ina-allege niya, no, na narrative ay ito ay a form of harassment suit ni Attorney Harry Roque after niya na-discover na ang isang land grabbing case na hinaharap ng farmers sa Bataan ay connected sa kanya. So, nonetheless, no, despite all this, ang sinite po na principle ni Representative Laila de Lima during the proceedings na doctrine sa Supreme Court na hindi naman po necessarily nakaka-taint ng credibility ng witness yung kanyang past, no, records, no, but rather titignan natin doon sa ebidensya na inihahain niya for a particular case. And in this case, no, it's an impeachment case given yung alam niya in his capacity na nakapag-handle nito under the Office of the Vice President. In short, Congresswoman, naniniwala kayo kay Ramil Madriaga? So for now, I don't see any reason na i-question specifically yung kanyang pagkatao. Ang pinoprobe natin is yung mismong laman ng testimony niya. Ngayon, circumstantial evidence provides na may clear picture na pwedeng sabihin, yes, may probable cause na yung mga sinasabi niya makadagdag doon sa impeachable offense laban kay VP Sara. Ngayon po, after kasi nung hearing last week, tsaka naglabas o nag-issue ng statement itong si VP Sara. Now, if VP Sara continues to deny and refuses full engagement, do you see that as weakening her case or risking due process issues for the committee? I think it's avoidance, no? So, yung ginagawa ng committee ay pino-provide po yung due process that is supposedly by law and by right, no, ay ina-afford natin kay VP Sara Duterte. Pero at all turns ay hindi niya po ina-avail yung opportunities by which pwede niya i-explain yung side niya due to her absence and yung continued non-engagement ng issues as you mentioned nga. So, I think it will be detrimental to her case, no? Weakening, as you say, dahil at this opportunity, ito yung nakaprovide sa Constitution and sa rules na dapat dito niya binibigay yung side niya na hindi lang naman at the trial proper lang. And yung pag-neglect na gawin ito, no, I don't think the Senate or the senators to sit as impeachment judges will appreciate yun. Hindi po mamamatay-matay yung chismis, mga usap-usapan hinggil sa
kudeta dyan sa House of Representatives in relation to the impeachment of VP Sara. May mga naririnig ba kayo personally about this? May mga kumakausap po ba sa inyo about this? Or ano yung mga sinasabi po ng mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso? Unfortunately, bilang hindi lang minority, no, pero parang minority of the minority, wala pong naririnig ang representasyong ito tungkol doon. May recognition nga tayo na hanggang ngayon ay may ganong mga sabi-sabi at ito'y galing mostly from social media. Ang masasabi ko lang ay tricky yung impeachment process, lalo na't nung nag-declare si VP Sara Duterte na siya ay tatakbo sa presidente. No, not only is this process not only about accountability anymore, pero dahil sa move na yun, pinwersa niya na maging about the 2028 elections. So merong lagit-lagi mga kongresistang iniisip ang political survival rather than accountability. So syempre ang patuloy na hamon ng Makabayan Bloc, hindi lang po sa mga kapwa mambabatas natin, pero sa taong bayan and kay VP Sara herself, no? This process is about accountability. Let us face the music at sagutin ang lahat ng mga tanong ng taong bayan at hindi i-involve yung usapin ng pag-secure ng higher positions or other positions come 2028. Now, ito pong mga kasamahan nyo, sinabi po ng ombudsman na iimbestigahan yung 26 or titingnan, magkakaroon ng lifestyle check sa 26 allegedly contractors kung tawagin, para po malaman yung kanila namang kinalaman sa mga proyekto sa gobyerno. What can you say about this, Congresswoman? Well, long time coming and wini-welcome natin yung gantong klaseng paraan para i-ensure na yung mga public officials natin ay sumasang-ayon doon sa batas, which actually requires all of us na mag-obserba ng simpleng pamumuhay. And syempre, kung hindi na ito na-obserba dahil gumaganan yumayaman ang isang public official habang siya ay nasa posisyon ng kapangyarihan, kailangan na itong hindi lang i-flag pero tuloy-tuloy yung proseso hanggang makamit yung pananagutan. Anyway, ito naman po yung pagbigay ng buhay doon sa panawagan ng mamamayan na lahat ng sangkot dapat managot mula at simula hanggang sa tuktok. Whether that be President Marcos Jr., VP Sara Duterte, or mga mambabatas and even LGU officials, kailangan siyang gawin para malaman natin yung katotohanan kung anong nangyari sa pera ng taong bayan. Congresswoman, may nabalita po tayo na tungkol dun sa payout sa fuel subsidy, isa po yung namatay. Yes. What should the government do para hindi na po ito mangyari? It should address the problem of oil price hikes at the roots. Dalawa yan, yung pagkakaroon ng giyera pa rin ng US sa Iran, though naka-ceasefire ngayon, and number 2, yung walang control ng presyo ng langis dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, hindi ganito kalala ang problema dahil may paraan sila ng pag-control ng presyo ng langis o yung pagtaas nito. Pero dito lang sa Pilipinas, nakikita natin, nahahayaan yung oil companies na diktahan yung presyo na to as they want to. Actually, ang subsidiya, hindi po ito ang answer to the root of the problem. Ito ay pantapal band-aid lang at hindi nito mariresolba at even nga pinapalala pa ang problema. Ang kailangang mangyari, tanggalin yung excise tax, yung VAT para bumaba yung presyo ng langis. And number 2, ibasura yung oil deregulation law na mag-introduce ng mechanisms para kontrolin yung presyo ng langis. Okay. Meron po yan dati, tinanggal lang, and dahil dito, ang mga mamamayang Pilipino, the everyday consumer ng oil, ang nagsasuffer, and even now, namamatay because of it. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Kabataan Party List Representative Rene Co. Salamat po, tuloy-tuloy lang po tayo hanggang makamit yung mga batayang serbisyong panlipunan para sa lahat.